Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at manigong bagong taon. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa isang nakakatakot na karanasan na nangyari sa aming magkapatid sa isla ng Siquijor. Sabi po nila, ang Siquijor daw ay isla ng misteryo, ng mga mangkukulam, aswang, at kung ano-ano pang kababalaghan. Pero para sa isang ambisyosang dokumentaristang tulad ko, ang mga kwentang ito ay hindi babala at hindi nakakatakot, kundi isang malaking oportunidad. Kaya naman, kasama po ang kapatid kong si Baste. Hindi kami nag-atubiling pumunta sa lugar. At lahat ng mga pagkakataong dumating ay tinanggap ko ng walang alinlangan. Basta't may kinalaman sa magiging tagumpay ko. Pero yun po pala ang magdadala sa amin sa tunay na kapahamakan. Muntik na kaming maging handa ng mga aswang. Kaya nga po pala, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Arlene. At ito ang aking kwento. Ano ba, Baste? Tigilan mo na nga ako. Talaga bang kailangan mo sumama sa akin? Para na si tatay. Walang may iwan sa kanya rito para magbantay. Alam mo namang matanda na siya, di ba? Baka mamaya pagparehas tayong nawala dito, baka kung anong gawin ng malditang asawa niya. Ikaw naman ate oh. Mabait naman si Mama Osang eh. Hindi niya sasaktan si tatay. Nagmamahalan sila. Hindi ka sure doon. Sigurado ako doon ate. Saka si tatay naman na nagsabi na samahan daw kita. Siya pa nga nagbigay ng perang pamasahe ko eh. Ano? Eh bakit daw? Eh yun eh, kinakabahan daw siya. At baka raw may makatagpo ka dun sa pupuntahan mo. Baka raw makipagtanan ka pa. Kaya sasama daw ako sa'yo. Napairap ako nang marinig ang sinabing yun ng aking kapatid na si Baste. Hindi ko mapigilang mapahawak sa sentido ko. Kung hindi ko lang talaga mahal ang kapatid ko, baka kanina ko pa siya pinalayas sa kwarto ko. Anong tanan? Umayos ka? Documentary ang gagawin ko sa Siquijor. Hindi pang love story. Magdodokumento ako tungkol sa healing festival nila. Trabaho to, Baste. Trabaho. Ano ka ba? Akala ko ay matitinag na siya at titigilan na ako. Pero lalong lumapad ang ngisi ng loko. Parang bata na nakakuha ng candy. Eh di mas okay. Isipin mo na lang, may assistant ka na, may bodyguard ka pa. Tignan mo nga yung mga dala mo para mag-i-evacuate ka na sa dami. Paano mo bubuhatin lahat ng yan, Aber? Bahala ka kapag pinilit mong buhatin yan na mag-isa. Baka bago ka makarating ng Siquijor, eh bali-bali na yung mga buto mo. Ang payat-payat mo pa naman. Sinamaan ko siya ng tingin. Pero sa loob-loob ko, alam kong may punto siya. Ang dami ko kasing dalang equipment. Camera, tripod, at ilang piraso ng mga ilaw. Bala ko kasing ipakita sa mundo ang ibang side ng Siquijor. Gusto kong burahin yung takot ng mga tao sa kulam o aswang at ipakita yung ganda ng tradisyonal na panambal o panggagamot gamit ang herbal na gamot at dasal. Ito ang magiging big break ko para maging regular sa malaking TV network. Kailangan maging perfect ito. Kaya ko ang sarili ko, no? Sa isa pa, dagdag gastos ka lang eh. Sakto lang ang budget na nilaan ko para sa project na to, sa pamasahe, sa equipment at pambayad sa mga tao na i-interviewin ko. Wala sa plano ko na ililibre kita ng hotel at pagkain. Ano kasi ni swerte? Sagot ni tatay ang allowance ko ate. Siya na raw ang bahala sa extra na gastusin. Basta siguraduhin ko lang daw na ligtas ka at saka walang aaligid na aswang sa'yo doon. Mapatao man o literal na aswang. Praning, naku, ewan ko ba sa inyo ni Papa? Alam niyo namang wala akong boyfriend, di ba? Kahit nga manliligaw, wala akong tinatanggap sa buhay ko. Kasi importante sa akin ang career na gusto kong tahakin. Di ba nga,
Alam mo naman ang motto ko sa buhay. Career muna, bago landi. We, sa ganda mong yan, ate. Wala nga. Ang kulit-kulit mo naman eh. Sige na, umalis ka na dyan at marami pa akong aayusin. Ayoko nga. Sige na kasi ate, payagan mo na ako, promise. Hindi naman ako magiging pabigat sa'yo eh. Gawin mo akong alalay, taga-paypay, taga-bili, at taboy ng mambabarang kung sakali. Tinignan ko siya sa mata. Nakita ko yung sinseridad sa likod ng pangulit niya. Alam kong nag-aalala lang din siya sa akin. At sigurado ko, utos nga talaga ni tatay na pasamahan ako. Nako, nang uuto ka na naman eh. At talagang dinadamay mo pa si tatay sa kalokohan mo. Totoo bang sinabi niya na sumama ka sa akin? O gawa-gawa mo lang yan para makasama ka at makagala? Totoo nga te, seryoso. Pinapasama nga niya ako sa'yo. Sige na kasi, isama mo na ako. Ang totoo nga niyan eh. Gusto ko rin namang mamasyal saka makalanghap ng sariwang hangin kahit papano. Pagod na ako rito sa atin eh. Puro na lang usok ng karag-karag na sasakyan ng nalalanghap ko. Tignan mo nga oh. Baka maitim na ang butas ng ilong ko sa dumi ng hangin dito. Hay nako, Sebastian. Oo na, sige na. Payag na ako. Pero, sa isang kondisyon. Sige ate, sabihin mo. Kahit ano, gagawin ko. Ikaw ang magbubuhat ng malalaking bag ko mula dito sa bahay hanggang sa port ng Siquijor. Wala akong maririnig na reklamo. At kapag nag-start na ako mag-interview ng mga mananambal, tatahimik ka. Bawal ang makulit sa set. Naiintindihan mo? Nagsalot pa siya na para bang sundalo nang marinig ang kondisyon ko. Abot tenga ang kanyang ngiti. Sir, yes sir! Sige na, mag-ayos ka na rin naman gamit mo. Bilisan mo ha, gold ang oras ko. Imbis na lumabas siya ng kwarto ko, ay agad niyang hinawakan ang maleta ko. Kanina pa ako nakaredy. Ikaw na lang ang iniintay ko eh. Ang bagal-bagal mong kumilos. Sayang pa naman ang golden hour mo. Oo na, eto na po. Excited naman masyado to. Hoy, pero seryoso ha. Hindi tayo pupunta doon para mag-swimming o magliwaliw. Trabaho ang pupuntahan ko. At hindi biro ang gagawin ko ron. Ito ang kauna-unahang proyekto na solong naiatang sa akin bilang isang bagong dokumentarista. Ang assignment sa akin, gumawa ko ng isang malupit na dokumentaryo tungkol sa isang pista na ginaganap sa Siquijor. Tinanggap ko ito dahil ito na ang pinaka hinihintay kong break. Pero ate, teka lang. Sigurado ka ba talaga sa pupuntahan natin? Hindi ba't sabi-sabi pugad daw ng mga aswang at mangkukulam ang isla ng Siquijor? Baka imbis naman na dokumentary ang makuha mo, maging hapunan tayo ng mga taga ron. Tumigil ka nga, Baste. Hindi totoo yun. Hindi tahanan ng mga aswang ang Siquijor, no? Maling-mali ang iniisip mo. Yan kasi, kakapanood mo yan ng horror movie. Masisisi mo ba ako ate? Sikat na sikat naman talaga ang isla nila sa mga horror movies eh. Baka mamaya totoo yun. Nako, tepok tayo. Tumigil ka na nga. Nakakahiya sa mga taga ron. Hoy, ikaw huwag mong babanggitin yan doon at talagang patay na. Ha? Patay na? Patay na ang karir ko pag nagkataon. Kaya manahimik ka. I-shut up mo ang bunganga mo. Hala siya. Saka makinig ka. Pwede ba? Kabaligtaran ng iniisip mo. Alam mo kung bakit? Bakit ate? Ang Siquijor ay kilala bilang isang isla ng mga mananambal o mga albularyo. Maraming mga eksperto sa herbal na gamot doon. Sila yung mga taong tumutulong sa mga may sakit na hindi na kaya ng modernong medisina. May mga ritual sila para sa pagpapagaling at hindi para sa kasamaan. Kaya wala tayong dapat na ikatakot kung rerespetuhin natin ang kultura nila. Ang aswang sa isip lang yan. Sa pelikula lang nangyayari yan. Walang aswang sa Siquijor. Sus! Sana nga ate, totoo yung sinasabi mo. Baka mamaya kasi, habang seryoso kang nag-i-interview, bigla na lang tubuan ng pakpaking kausap mo. Naku po, mahirap na. Pero sige, kung manggagamot naman pala ang pakay natin doon, go na ako.
Pero teka nga ate, sa dami-dami ng lugar sa Pilipinas na may piyesta, bakit secure pa talaga ang naisipan mong dayuin? Siguro, may iba kang pakay dun ano? Natigilan ako sa sinabing yun ni Baste. Tumagos yun sa puso ko. Tama siya. May iba pang dahilan kung bakit secure ang napili ko. May gusto kong dayuhin doon. Isang tao na hindi pa namin nakikita kahit minsan. Siya si Poy Poy, ang kapatid namin sa ina. Naging anak siya ni nanay sa ibang lalaki matapos silang maghiwalay ni tatay. Matagal ko nang gustong makilala siya at ang pagkakataong ito ang pinakahihintay ko. Oo na. Sasabihin ko na sa'yo ang totoo. Gusto ko ding dalawin si Poy Poy doon. Gusto ko siyang makita ng personal. O ano, okay ka na? Tumango si Baste at di na nagsalita. Pinagulong na niya sa semento ang maleta ko. Natutuwa ako kahit makulit siya dahil alam kong may magiging kasama at kakampi na ako sa misyong ito, lalo na't hindi ko alam kung anong klaseng kwento ang madidiskubre ko sa isla ng Siquijor o anong klaseng pagtanggap ang makukuha namin mula sa aming bunsong kapatid. Sumunod na ako palabas ng kwarto ko. Bit-bit ang backpack na naglalaman ng mga personal kong gamit. Pagkatapos nun ay lumabas na kami at sumakay ng taxi papunta sa terminal ng bus. Naging mabilis ang oras para sa akin. Mula sa taxi hanggang sa bus, hanggang sa makarating sa pantalan ng Dumaguete. Parang isang mabilisang serye lang ang nagdaan sa paningin ko. At hindi ko na nga namalayan na nakaupo na kami sa loob ng ferry na siyang maghahatid sa amin sa mismong isla. Habang nakasakay kami ni Baste, mabilis siyang nakatulog pero ako ay hindi. Kinuha ko ang kamera ko para i-check ang mga shots na nakuha namin habang nasa biyahe. Habang nag-i-scroll ako sa screen, napansin ko sa sulok ng mga mata ko na para bang may nakatitig sa akin. Lumingon ako sa kabilang row. Mga 3 upuan ang layo mula sa amin. May isang matandang lalaki doon. Agad akong napatitig sa kanya dahil kakaiba siya sa mga pasaherong nandoon. Diretsong-diretso ang kanyang pag-upo at nakapatong ang kamay niya sa isang lumang bayong na nakakandong sa kanya. Naisip kong kunan siya ng litrato. Pero nang mapindot ko ang shutter ng kamera, biglang nagtagpo ang mga mata namin. Agad akong kinabahan. Hindi siya nakangiti, pero hindi naman mukhang galit. Blanko ang mukha niya. Bigla akong naging conscious sa kamera na hawak ko. Itinago ko ito agad sa loob ng bag ko. Naalala ko tuloy yung isang artikulo na karamihan daw sa mga totoong mananambal o mangkukulam sa lugar ay ayaw na nakukuhanan sila ng litrato nang walang pahintulot. Lalo at may paniniwala sila na kapag daw nakukuhanan sila ng mga litrato ay nababawasan ang kapangyarihan nila. Hindi nga lang ako sigurado kung alin siya sa dalawa. Ano ka ba, Arlene? Praning ka lang. Pagod lang yan. Napalunok ako. Kinakabahan na ako. Kaya siniko ko si Baste para gisingin. Pero umungol lang ang loko at bagyang tumalikod. Lumingon ulit ako sa pwesto ng matanda para tignan kung nakatingin pa rin siya sa amin. Pero laking gulat ko nang makitang bakante na ang upuan. Wala na siya roon. Dali-dali kong inilabas ang kamera ko para tignan ang litrato ng matanda kanina. Pero laking gulat ko nang wala roon ang litrato. Ang nakalagay, file error. Napahawak ako ng maigpit sa braso ni Baste. Ang excitement na nararamdaman ko ay biglang nahaluan ng kaba. Hindi pa man kami nakakatapak sa isla ay parang nagpaparamdam na ang katatakutan sa amin. Maya-maya pa, biglang gumalaw si Baste. Tila naalimpungatan siya. Kinuskos ang mga mata niya. "Oh ate,
Ba't parang namumutla ka? Para ka nakakita ng multo ah. Ha? Wala. Nahihilo lang ako sa alon. Sadyang hindi ko sinabi sa kanya ang tungkol sa matanda dahil ayokong pagtawanan niya ako at ayoko din na mag-alala siya. Sus, yun lang. Akala ko naman kung ano na. Inom ka na lang ng tubig at huwag mong masyadong isipin yan. At teka ate, malapit na ba tayo? Inginuso ko ang labas ng bintana sa gilid niya. Halos mapanganga siya nang makita sa labas ang luntiang bahagi ng isla na napapalibutan ng asul na dagat. Tumayo si Basti at sumilip ng mas mabuti. Wow, grabe! Ang ganda pala dito! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Misunderstood lang ang island na to. Kaya nga eh, parang paraiso sa sobrang ganda. Totoo ang sinabi ni Basti. Habang papalapit ang ferry, unti-unti na naming nakikita ang tunay na ganda ng isla. Nakita na namin yung mga puting buhangin na parabang pulbos na kumikinang. Ate, pwede bang mag-resign na ako? Parang gusto ko na lang na mag-swimming habang nandito tayo ah. Nako, yan na nga ba sinasabi ko eh. Trabaho ang pinunta natin dito, hindi lakwatsa. Sus, kunwari ka pa eh. Aminin mo, same feelings tayo. Saka tignan mo naman. Masarap sa mata, di ba? Para bang nakaka-relax, lalo na't ang linaw-linaw ng tubig oh. Parang pwedeng-pwede nang makita yung mga isda sa ilalim. Oo na. Pero hindi nung pwedeng baguhin yung talagang sadya natin sa lugar na to. Kaya magseryoso ka. Hindi lang to para sa akin. Para din sa ito. Alam mo yan. Oo ate. Pasensya ka na. Medyo na-excite lang naman ako ng konti eh. Tumahimik na ako. Dahan-dahan na rin kasing dumadaong ang ferry. Dinig ko na ang kalansing ng mga kadena at ang sigawan ng mga crew. Tapos, meron na rin karatula na nagwe-welcome sa aming mga bagong dating sa isla. Ate, bilisan mo! Gusto ko na kagad makababa! Natawa na lang ako. Agad kong inilabas ang kamera ko at isinukbit ng maayos. Pagdaong ng ferry ay nakipag-unahan na ang kapatid ko sa pagbaba. Oh, ngayon nandito na tayo. Huwag mong kakalimutan ang pinakamahalagang rules, ha? Rules? Ano naman yun? O kita mo? Nakalimutan mo na kagad. Ano nga yun, te? Respeto sa lugar, sa tao, at sa kalikasan. Nagkakaintindihan ba tayo? Oo. O sige, hindi ko kakalimutan yan, te. Pero pwede bang kumain na muna tayo? Gutom na ako eh. Oo na, sige na. Kumain na lang muna tayo dyan sa karinderya. Doon oh, mukhang masarap yung ulam doon kasi maraming tao. Itinuro ng kapatid ko ang isang maliit na kainan na malapit sa exit gate. Ngunit bago kami makalapit doon, ay muli kong nakita ang isang pamilyar na figura. Nakatayo ang matandang lalaki na nakita ko sa ferry kanina. Nakatitig siya ng diretso sa akin. Hindi siya gumagalaw. Parang hindi apektado sa galaw at ingay ng mga tao sa paligid niya. O ate, bakit tumigil ka? Lumingon siya sa direksyong tinitignan ko. Kilala mo ba yan, te? Bakit ganyan siya makatingin sa'yo? Medyo lumapit siya sa akin at hinawakan ang braso ko. Ate, may traso ka ba dyan? Si Raulo, paano ako magkakatraso dyan eh? Parehas lang tayong first time dito. Saka hindi ko yung kilala. Ngayon ko lang din siya nakita eh. Pambira, nakakatakot naman yung tingin niya. Baka mambabarang yan ate, tara na. Huwag mo nang tignan, bilis. Napilitan akong sumunod. Pero lumingon pa ako ng isang beses sa matanda. Pero wala na ito. Nawala na naman siya sa isang iglap. Pilit kong inalis sa isip ko ang imahe ng matanda habang papasok kami sa karinderya. Sige ate, upo ka na. Grabe, parang makakalimang kanin yata ako ngayon. Nakakadrain yung aura ng lolo kanina. Ano ka ba? Huwag kang maingay.
Nasabi ko lang naman eh. Sige na, order na ako. Ano bang gusto mo, te? Manok na lang ang sa akin. Anong manok? Kahit ano, bahala ka na. Tapos ikuha mo din ako ng mineral water. Kanina pa tuyon-tuyo ang lalamunan ko eh. Okay, sige te. Agad na lumapit sa counter si Baste at ilang sandali pa, bumalik siya at naupo na uli sa tabi ko habang hinihintay namin ang order naming tinola at kanin. Hindi sinasadyang mapakinggan ko yung usapan ng dalawang lalaki sa katabing mesa. Mukha silang mga habal-habal driver na nanananghalian. Meron silang pinag-uusapan na isang matandang lalaki na ang pangalan ay Tatay Dano. Sabi nila, siya raw ang haring mananambal. Medyo naintriga ako sa salitang haring mananambal at agad na napascroll sa cellphone ko. Ang tinatawag pala nilang hari ay isang pinakamahusay, pinakamatanda o pinakamakapangyarihan sa lahat ng mga manggagamot sa isla. Tuwing mahal na araw, nagaganap ang healing festival sa Siquijor, partikular sa bundok Bandilaan. Dito nagtitipon-tipon ang mga mananambal para magluto ng panyulon, isang uri ng langis o gamot. Ang isang hari ay madalas na siyang nangunguna sa ritual na ito. Siya ang may alam ng pinakamaraming orasyon at mga sikretong sangkap na kinukuha pa sa kagubatan o sa bundok. Ayos to ah. Sino kaya yung Tatay Dano na yun? Sinubukan kong i-research pa kung may lalabas na pangalan sa mga lumang vlogs tungkol sa isla at sa matandang nabanggit nila. Pero wala. Talagang misteryoso. Napangiti ako. Naisip ko kasi na kapag makikilala ko at mai-interview ang matanda, ay ako pa lang ang kauna-unahang magsusulat o magdodokumentaryo ng isang katulad niya. Tutal ay tungkol naman sa kanila ang fiesta na tema sa gagawin kong dokumentaryo. Hindi ko na napigilan ang kuryosidad ko. Hinarap ko yung dalawang lalaki sa kabilang lamesa na kanina pa nag-uusap. Nakiusyoso na ako. Nakita ko ang biglang pag-atras ng upuan ni Baste sa semento. Halatang nagulat dahil sa biglaang pakikialam ko sa usapan ng mga estranghero. Habang nakikipagpalitan ako ng salita sa kanila, nalaman ko ang mga bagay na lalong nagpatayo ng balahibo ko. Ayon sa kanila, si Tatay Dano daw ay hindi lang basta manggagamot. Siya ang pinaka-respetadong healer sa buong Siquijor na naninirahan sa paanan ng bundok, Bandilaan. Siya raw ang gumagawa ng listahan ng 77 uri ng mga ugat at halaman na kailangang kolektahin tuwing Biyernes Santo. Ang sabi pa ng isa, bihira daw talaga itong bumababa ng bayan o kaya ay maglakbay. Kaya naman nagtataka sila na makita ang matanda kahit hindi pa man sumasapit ang mismong kapistahan. Nang matapos ang usapan, hinarap ko si Baste na noon ay halos mamilipit na sa upuan niya sa sobrang hiyang nararamdaman para sa akin. Ate, ano ba? Nakakahiya ka talaga. Bakit mo kailangan tanungin sila? Alam mo namang taga dito ang mga yan, mamaya isipin nila mga tik-tik tayo o ano eh. Ano ka ba? Mas okay yung nagtatanong kaysa naman nanguhula, no? Narinig mo ba yung pinag-uusapan nila? Siya daw yung hari. Isipin mo, Baste, kapag makukuha natin si Tatay Dano para sa interview, ito na ang magiging highlight ng documentary ko. Highlight? O baka light na lang sa lamay natin yan? Sabi mo nga, hari yun ng mga albularyo. Ibig sabihin, hindi siya basta-basta. Paano kung imbis na paboran ka parusahan ka pa? Manahimik ka nga. Huwag ka nga nega, kasi baka lalo tayong malasing yan Alam ko, siyang magiging swerte ko, Baste. Ito ang tinatawag na journalistic instinct. Journalistic instinct mo, mukha mo. Kinakabahan na ako sa iyo
Baka mamaya imbis na video ang makuha mo, maging palaka na lang tayo sa pag-uwi natin. Yung mismong piyesta na lang ang pagtuunan mo ng pansin ate. Yung mga nagluluto ng kakanin, nagkakabit ng mga banderitas, ganun. Hayaan mo na yung matandang yun sa bundok nila. Hilig mo talagang makialam eh. Sira, ano bang akala mo sa Healing Festival? Hindi to katulad ng mga ordinaryong fiesta na may parada at sayawan sa kalye. Ito ay isang espiritual at kultura na pagtitipon ng mga mananambal. Ay, ganun. Boring pala. Akala ko pa naman may pa-concert man lang o kahit man lang Miss Sikihor. Hoy, yung bibig mo ha. Irespeto naman. Baka nakakalimutan mo kagad yung rules natin dito. Opo, sorry na po. Ito naman, masyado naman seryoso kagad. O sige na. Apology accepted. Pero seryoso ha. Huwag ka na masyado mag-isip ng kung ano-ano tungkol dun sa matanda. Kakausapin naman natin siya ng maayos, di ba? Ipagdasal mo na lang na pumayag siyang magpa-video. Sayang kasi itong pagkakataon, baste. Gusto ko makita ng mga tao kung gaano kayaman yung kultura nila na unti-unti nang nawawala. Medyo nagningning ang mga mata ko ng mga oras na yon dahil pakiramdam ko bago pa man ako makapagsimulang mag-film, ang Sikihor na mismo ang gumagawa ng sarili nitong script para sa akin. Samantala, si Baste naman ay nagkibit balikat na lang habang sumusubo ng kanin pero halatang nakikinig naman siya. Sana pumayag ate. Sana hindi tayo tubuan ng kung ano-anong anik-anik sa katawan. Hindi ko na lang siya pinatulan. Tumingin ako sa labas ng karinderya. Saktong tumunog ang cellphone ko at nakita kong may mensahe galing sa kapatid namin na nakatira sa Sikihor. Alam niya ngayon ang dating namin, kaya nangangamusta na siya kung nasa na kami. Si Poypoy ang bunsong kapatid namin sa ina. Nung nagiwalay si tatay at nanay, si Poypoy ang naging anak niya sa pangalawang asawa niya. Siya ang naging kasama ni nanay hanggang sa namatay. Samantalang kami ni Baste ay lumaki naman sa poder ni tatay. Kahit magkaiba kami ng ama, mahal na mahal namin ang batang ito. Nagring ang cellphone ko. Agad ko itong sinagot. Hello, Poypoy? Nandito kami sa may exit ng port. Kumakain lang sandali sa may karinderya. Okay po ate. Pupunta na po kami dyan. Susunduin po namin kayo. Ha? Naku, hindi na. Nakapag-book naman na kami ng hotel eh. Ayaw namin kayong abalahin, nakakahiya. Wala namang nakakahiya ate. Saka mas nakakahiya kay Papa kung hindi siya pagbibigyan. Matagal niya na kayong gustong makilala eh. Saka malapit na po kami ate. Ganun ba? O sige, kayong bahala. Basta, huwag kayong magmamadali masyado sa pagmamaneho ha. Baka kung ano pang mangyari sa inyo. Opo, nandito na po kami sa may tricycle ni Papa. Siya po ang nagdadrive ngayon. Sabi niya wag daw po kayong aalis dyan sa karinderya. Para daw po, hindi daw po tayo magkasalisi. Sige po, wait nyo na lang po kami dyan ate. Sige, Poypoy. Dito lang kami. Hindi kami aalis hanggat wala kayo. Sige po ate, babay po. Kita kits. Sa wakas makikilala ko na po kayo ng personal. Hindi na lang po tayo sa video call mag-uusap. Super excited na po talaga ako ate, kuya. See you po. Pagkababa ko ng tawag, napatitig ako sa screen. Ramdam ko yung halo-halong emosyon. Tuwa na sa wakas ay makikita na namin ang kapatid namin sa ina. Anong sabi ate? Susunduin daw tayo dito. Ano? Akala ko ba nakapag-book na ng tutuluyan natin dito? Gusto rin nila tayong ipasyal sa kanila eh. Kahit sandali lang daw. Excited daw si Poypoy na makilala at makasama tayo ng personal. Sa bagay, wala namang masama dun. Mukha namang mabait yung napangasawa ni nanay eh. Kasi mukha namang mabait na bata si Poypoy. Oo naman. Abay, mukhang mas mabait pa nga siya kaysa sa'yo eh. Aray ko naman ate, may iba ka ng favorite ngayon? Ay oo naman. Simula sa araw na to, hindi na ikaw ang bunso. Si Poypoy na. Hala siya. Sige na nga. Sa bagay,
Ako man nasasabik din akong makilala siya. Sana magkasundo kaming dalawa, no? Sana nga. Tara te, labas na tayo. Abangan na natin sila doon. O sige, tara. Bitbitin mo na yung mga gamit natin. Huwag mong iwawala, ha? Tumayo na kami at lumabas ng karinderya. Hindi pa kami nagtatagal sa pagkakatayo sa harap ng kainan nang huminto sa tapat namin ng isang asul na tricycle. At mula sa sidecar, isang batang lalaki ang mabilis sa tumalon pababa bago pa man tuluyang huminto ang sasakyan. Ate Arlene! Kuya Baste! Walang atubili itong tumakbo papalapit sa akin at yumakap ng maigpit sa bewang ko. Napangiti ako at ginulo ang buhok niya. Grabe! Ang cute-cute mo naman pala sa personal, Poy-Poy. Siyempre naman po. Nagmala lang po ako sa inyo eh. Bumitaw siya at hinarap naman si Baste na agad siyang binuhat na para bang sako ng bigas. Kuya, ibaba mo na ako. Naluluwa na ako eh. Tuwang-tuwa si Poy-Poy sa ginagawa sa kanya ng kanyang kuya Baste. Saka lang sila natigil nang bumaba mula sa tricycle ang isang lalaki na nasa edad 50. May katangkaran at maaliwalas ang muka. Siya, si Tito Berto, ang pangalawang asawa ni Mama. Oh, kayo na pala yan, Arlene. Baste, mabuti naman at nakarating kayo ng maayos. Pasensya na sa sundo nyo ha. Ito lang ang nakayanan naming sasakyan eh. Naku, Tito, ayos lang po yun. Maraming salamat nga po sa pagsundo nyo. Naabala pa po namin kayo. Naku, walang anuman. O siya, isakay na natin yung mga gamit nyo para makabisita naman kayo sa baryo namin. Sige po, Tito, pero kakasya po ba mga gamit namin yan sa sasakyan? Medyo marami-rami po kasi ang dala namin. Huwag ka mag-alala, kasyang-kasya yan, Iha. Gagawa natin ng paraan. Sanay ang tricycle ko sa mabibigat. Naging abala na si Tito Bert at Baste sa pagtatali ng maleta sa likod ng tricycle. Ginamitan nila ito ng makakapal na straw at rubber interior para masiguro na hindi mahuhulog ang mga gamit namin sa daan. Habang nagtutulungan silang dalawa, hinarap naman ako ni Poy-Poy na tila hindi mapakali sa sobrang tuwa. Ate, sakay ka na dyan sa loob. Presko dyan. O sige, Poy-Poy. Umupo ako sa loob at inayos ang bag ko sa paanan. Masaya kong pinagmamasdan si Poy-Poy na tuwang-tuwa sa pakikipagkulitan kay Baste sa labas. Pero nang mapatingin ako sa harap ng sasakyan, napatigil ako. May nakasabit doon na isang bagay na umaalog-alog kasabay ng galaw ng tricycle. Hindi ito karaniwang rosaryo na nakasabit sa mga sasakyan. Ang nakasabit mismo ay isang maliit na boteng kristal, kasing laki lang ng aking hinlalaki. Sa loob nito, may isang piraso ng kahoy na tila lumalangoy sa maitim at malapot na langis. Ang leeg ng bote ay mahigpit na nakatali ng isang matingkad na pulang sinulid. Bigla kong kinilabutan nang masuri ang maliit na sticker na nakadikit sa gilid ng bote. Ate, okay ka lang ba? Nagulat ako sa boses ni Poy-Poy. Nakasilip na pala siya sa loob ng sidecar at nakakapit sa barandilya. Napansin niya na nakatulala ako sa bagay na yon sa aking harap. Oy, Poy, ano tong nakasabit dito sa harap? Ayan po ba? Lumina po ang tawag dyan. Kay Papa po yan. Protection po yan laban sa mga bati, sa daan at sa iba pang mga nilalang na hindi po natin nakikita. Bumabati? Ang ibig mo sabihin mga engkanto? Sa panahon ngayon naniniwala pa rin kayo sa mga ganyan? Ate, dito po sa Secure, hindi uso ang hindi naniniwala. Protection po yan eh. Binaling kuli ang tingin ko sa bote. Ang kahoy na nasa loob ay tila dahan-dahang gumagalaw sa malapot na langis kahit nakatigil ang tricycle. Parang may kung anong humihila sa akin na hawakan ito. Pero bago ko pa maiangat ang kamay ko, biglang tinapik ni Tito Berto ang labas ng sidecar. Oh,
Kayong dalawa dyan sa loob ha. Kumapit kayo at aalis na tayo. Sumakay na si Baste. Sa likod ni Tito Berto. Bit-bit ang kanyang backpack. Game na! Let's G! Hoy, tumigil ka dyan ha. Nakakahiya. Para ka naman bata. Ate naman ang KJ. Samantala, sa isang malakas na padyak, umandar na ang makina ng sasakyan. Habang tumatakbo kami, napansin kong hindi inaalis ni Poypoy ang tingin sa kalsada. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa barandilya. Maya-maya pa ay may nadaanan kaming isang dambuhalang puno ng balete. Pagdaan namin sa tapat nito, biglang tumirik ang tricycle. Hala Tito, ano po nangyari? Naubusan ba tayo ng gasolina? Ha? Ay, hindi siguro. Kasi nakargaan ko naman to kanina eh. Napakamot sa ulo si Tito Berto. Bumaba siya at tinignan sandali ang motor. Tapos ay muling sumakay. Sinubukan niyang padyakan pero ayaw umandar. Pambihira naman buhay to. Ngayon lang nagloko to ng ganito ah. Sa gitna ng pagkalito at pagkadismaya, naagaw ng pansin ko ang lumina na nakasabit sa loob ng tricycle. Nanlaki ang mga mata ko. Ang langis kasi ay kumukulo. Poy, sandali. Tignan mo naman ang bote, oh. Napatingin siya sa bote at napansin kong nanlaki ang mga mata niya. Nag-iba ang timpla ng kanyang muka. Nakita ko na para bang takot siya. Anong meron, Poy? Bakit kumukulo yan? Ang sabi kasi sa amin ate, kapag kumukulo daw yan, ibig sabihin, may hindi tao na nasa malapit. Ang punong yan ate, marahil, dyan nakatira yung hindi nakikita. Poy, huwag ka naman manakot. Tama ang ate Arlene mo. Huwag mo silang takutin anak. Hindi naman po ako nananakot eh. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Pagkasabi nun, may narinig kaming kaluskos mula sa itaas ng puno. Parang may mabigat na bagay na lumundag mula sa isang sanga. Palipat sa mga iba pa. Muling tinadyakan ni Tito Berto ang tricycle at sa wakas, matapos ang 3 ulit, nabuhay na ang makina. Hindi na siya nag-aksaya ng sandali. Mabilis niyang pinatakbo ang motor hanggang sa tuluyang makalayo sa nakakatakot na puno ng balete. Wala na nagsalita sa aming 4 habang mabilis na humaharurot ang sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, bumagal ito nang pumasok sa bukana ng isang baryo hanggang sa tuluyang huminto. Narito na tayo. Napanganga ako nang tumigil kami sa harap ng isang luma pero malaking ancestral house. Gawa ito sa matitigas na kahoy sa itaas at bato naman sa ibaba. May malaking bintanang kapis. Malawak ang bakuran na napapalibutan ng mga halamang ornamental at matatandang puno ng mangga. Meron din puno ng mulabe sa madang harapan. Ito na po ba ang bahay niyo, Tito Berto? Oo. Hali kayo, tuloy kayo. Matapos iparada ang tricycle, ay bumaba na siya at nauna nang pumasok sa loob ng bahay. Nagkatinginan kami ni Baste. Parehas kaming nabigla dahil ang inaasahan naming madadatnan ay isang simpleng bahay lang. Ate, hanep, mukhang mayaman tong naging asawa ni nanay ah. Mukha nga. Tignan mo yung bahay, oh. Ang ganda, ang laki. Nang pumasok na ang bunso naming kapatid, sumunod na kami ni Baste at mas lalo kaming namanga sa loob. Maganda at kumpleto sila ng gamit. Nakita namin yung mga litrato ni nanay na nakadisplay sa sala. Ate, kuya, maupo na muna kayo. Salamat, Poy. Ilang sandali pa, may mga lumabas na tao mula sa kusina. Nagpakilala silang mga kaanak ni Tito Berto. Masayang masaya daw sila sa aming pagdating. Isang matandang babae ang lumapit sa amin at sinabing kanina pa sila nakahanda para sa aming pagdating. Naglabasan ng iba pang pinsan at tiyahin ni Poypoy mula sa kusina.
Tamang-tama daw ang aming pagdating dahil magkakaroon sila ng pista sa kanilang baryo. Iba ito sa Healing Festival na balak kong i-documentary. Yun! Sa wakas meron na totoong pista na magaganap. Ano ba, Baste? Tumigil ka nga. Para kang bata. Saka pwede ba? Ingatan mo yan lumalabas sa bibig mo. Ang sungit mo naman, ate. Samantala, habang nagkukulitan kami, isang tiyahin ang nagpresentang dali ng aming mga gamit sa itaas, habang ang iba naman ay bumalik na sa kusina para daw maghanda ng mami merienda. Umupo sa tabi namin si Tito Berto. Pasensya na kayo kung medyo magulo rito ha. Masaya lang talaga akong patuloyin kayo rito sa bahay ko eh. Ituring niyo na itong sarili niyong tahanan ha. Salamat po, Tito. Kung wala yun, ano ka ba? Kaso, Tito, baka hindi po kami magtagal dito. Nakapag-book na po kasi kami ng hotel eh. Nakakahiya po kasi na makakaabala po kami sa inyo rito. Ano? Sa hotel? Naku, wag na kayong tumuloy doon. Ipakancel nyo na ngayon din. Kung bakit naman kasi nagpabook pa kayo eh. Binilinan ko itong si Poypoy na sabihin sa inyong dito na lang kayo tumira habang nandito kayo sa isla. Napakamot sa ulo si Poypoy. Umamin agad siya na nakalimutan niyang banggitin ang detalyeng yun sa amin. Naku, Tito, ayos lang po talaga kami. Nakakahiya po talaga. Magiging istorbo lang po kami dito sa inyo eh. Saka sayang po yung pinambayad po namin sa hotel. Ang alam ko po, bawal na pong mag-cancel eh. Eh kung bawal mag-cancel, hayaan nyo na. Magkano ba ang ibinayad nyo nun? Papalitan ko na lang yung pera basta dito lang kayo mamalagi. Mas ligtas dito at mas masarap ang pagkain. Naku, Tito, wag na po. Wag niyo na pong bayaran yung para sa hotel. Sobra-sobra na po yung pagtanggap niyo sa amin dito. Eh di sige, kung yan ang gusto mo. Pero dito na kayo ha. Huwag na sa hotel. Ako nang bahala sa inyo dito. Nagkatinginan kami ni Baste. Alam naming pareho na wala na kaming magagawa sa alok na tulong ni Tito Berto. Mahirap na siyang tanggihan dahil baka mainsulto siya kapag di ko yun tinanggap. Sige po, Tito. Maraming salamat po. Yan! Yan ang gusto kong marinig. Mabilis na lumipas ang mga oras matapos ang mahabang biyahe at mainit na pagtanggap ni na Tito Berto sa amin. Tila hindi na namin namalayan ang paglubog ng araw. Sa sobrang pagod, bagya pa kaming nakatulog ni Baste sa kwarto bago kami tinawag ni Poypoy para maghapunan. Pagbaba namin sa kusina, nakahain na ang mainit na ulam at kanin. Sari-sari ang naroon na lamang dagat. Wow, grabe! Ang sasarap naman nito, Tito Berto. Alam mo bang napakamahal nito sa amin? Bira kami makakain ng ganitong sariwang lamang dagat. Nako Baste, dito sa Siquijor, karaniwang ulam na lang yan dito. Minsan nga, ipinapahingi na lang yan ng mga mangingisda, lalo na kung marami silang huli sa dagat eh. Talaga po? Naku ate, baka mamaya hindi na ako umuwi nito. At ito, baka kailangan niyo pa po ng isang anak ha. Ampunin niyo na po ako kahit tagahugas lang po ng pinggan. Basta po ganito palagi ang ulam. Ayos na palagi sa akin yun. Hoy, ano bang pinagsasasabi mo dyan? Nakakahiya ka talaga, Baste. Puro ka nalang biro eh. Ate, hindi yung biro. Seryoso ako. Kung ganito kasarap palagi ang ulam araw-araw, baka dito na ako tumira. Wala namang problema sa akin yung Baste. Magstay ka dito hanggang gusto mo. Walang problema yun. O ate, narinig mo yun ha. Wala daw problema. Ay nako, bahala ka na nga. Sige lang iho. Kumain ka na kumain. Huwag kayo mahihiya. Marami pa niyan sa kaldero. Ikaw Arlene, kumain ka na din para makabawi kayo sa pagod nyo sa biyahe. Hindi pwedeng mangayayat kayo dito sa poder ko. Salamat po, Tito. Mukhang masarap nga po lahat ng pagkain. Pero Tito, matanong ko lang po. Alam niyo po ba kung saan po ginaganap yung Healing Festival? Healing Festival? Bakit? Yun po kasi talaga sa ko dito. May kailangan po akong buuing video kung saan kailangan ko pong may dokumentaryo kung paano at ano po ang nagaganap sa fiesta na yon.
Plano ko po kasing simulan na bukas yung pagkuha po ng mga footage. Dun yon sa may bundok ng Bandilaan. Pero kung gusto mong kumuha ng footage, yung mismong kapistahan na lang. Kasi hindi ka basta-basta makakapasok sa lugar na yun nang walang paintulot eh. Ganun po ba? Itong piyesta dito sa amin, ayaw mo bang i-video? Okay lang naman po. Pero kasi parang pangkaraniwang piyesta lang po yun eh. Mas interesting po kasi ang Healing Festival para sa akin. Okay, sige. Susubukan ko makipag-usap sa mga mananambal doon at hihingi tayo ng paintulot sa kanila. Hindi ko maipapangako pero gagawin natin ang paraan yan. Talaga po? Naku, maraming salamat po talaga, Tito. Malaking tulong po yun para sa project ko. Masayang masaya ako dahil sa wakas ay parang nakikita ko na magtatagumpay ako sa dokumentaryo ko. Dahil sa gaan ng loob ko, gumana lalo ang aking panlasa. Kumuha ako ng kanin at tinikman ang inihain nilang lamang dagat. Ngunit sa kalagitnaan ng paghahaponan namin, bigla kong naalala ang tungkol kay Tatay Dano. Matanong ko lang po pala. Kilala niyo po ba ng personal si Tatay Dano? Gusto ko po kasi siyang ma-interview at maisama sa video bilang hari po ng mga mananambal. Si Tatay Dano ba kamo? Nako, mahirap yung balak mo. Mailap sa media matandang yon. Hindi siya basta-basta nagpapa-interview, lalo na kung may nakatutok sa kanyang kamera. Bakit po? Baka naman po pwedeng madaan din sa pakiusap. Alam ng lahat ng taga dito sa amin ang kwento tungkol sa kanya. May mga dayuhan din pumunta noon, mga journalist daw galing sa lungsod. Nagpumilit silang sundan ang matanda kahit pinagbawalan na. Ayun, kinabukasan hindi na makabangon. Nagkaroon sila ng sakit. Kaya kung ako sa'yo, iba na lang ang idokumento mo. Mahihirapan ka talaga dyan kay Tatay Dano. Ako na nagsasabi sa'yo. Si Papa masyado namang okay sa pagpapakilala kay Tatay Dano. Ate, huwag ka maniwala kay Papa. Tumahimik ka nga dyan, Poy-Poy. Kumain ka na nga lang dyan at nakikisabat ka pa sa usapan na matatanda. Pero Papa, mabait naman po si Tatay Dano, di ba? Hindi naman siya nananakit kung wala kang ginagawang masama. Di ba nga? Siya pa nga ang nagbigay sa inyo ng lumina sa tricycle nyo para protection mo. Tapos, siya din po ang gumamot sa'yo nung na-aksidente ka. Totoo po ba yun? Huminga ng malalim si Tito Berto at sumandal sa kanyang upuan. Tumingin muna siya kay Poy-Poy bago muling tumingin sa akin. Oo, Arlene, totoo yun. Utang ko sa kanya ang buhay ko nung gabi na naaksidente ako sa kurbada ng Lasi. Kung hindi dahil sa kanya, baka wala na ako dito. Pero kasi yung tao na yon, ayaw niya talaga ng atensyon. Mahihirapan talaga tayong kumbinsihin siya. Pero Tito, baka pwede pong subukan natin. Gusto lang naman po ni ate na ipakita sa mundo yung tradisyon dito. Hindi po ba karangalan yon para sa isla? Oo, karangalan. Pero hindi ganun sa kanila eh. Mahalaga sa kanila ang katahimikan. At may sinusunod sila na batas na hindi natin naiintindihan. Ang pagkuha ng litrato o video sa kanila ay parang pagnanakaw ng parte ng kanilang espiritu. Ganun? Grabe. Ganun kalala ang paniniwala nila. Nako iyo, huwag mong pagtatawanan ang tradisyon at paniniwala nila. Mapapahamak ka sa ugali mong yan. Pasensya na po, Tito Berto. O sige na, ituloy nyo na ang pagkain. Magpakabusog kayo. Wala na akong nagawa sa pagkakataong yun, kundi ang ituloy ang pagkain. At nang matapos ang hapunan, umakyat na kami ulit ni Baste sa kwarto. Grabe naman yung sinasabi ni Tito kanina, no? Kaya nga eh. Pero napansin mo siya kanina? Masyado siyang seryoso. Mukhang hindi siya nagbibiro. Naku ate, huwag ka masyado magpa-apekto sa mga kwento niya. Ganun naman talaga pagka may edad ni. Palaging nananakot na mga bata. Saka hello, anong petsa na, di ba? Mahilig pa rin sila sa mga sumpa-sumpa at pamahiin. Akalain mo ba namang naniniwala silang mababawasan ng kaluluwa nila kapag kinukunan sila ng kamera? Tignan mo nga. Pero paano kung totoo?
Paano nga kung talagang mailap siya, Baste? Ito na yung big break ko sana eh. Ang tagal ko nang pinagandaan to. Tapos ngayon bago pa magsimula parang hinaharangan na kagad ako ng pader. Nakakalungkot lang. Kasi kung di natin makukuha at mapapapayag si Tatay Dano, hindi mabubuo ang dokumentary na to. Ituloy mo lang, te. Gagawa tayo ng paraan. Iisip tayo ng tamang diskarte para dyan. Tamang diskarte? Anong diskarte mo dun? Ayaw nga ng camera, di ba? Kung ayaw niya ng malaking kamera na nakatutok sa mukha niya, di gamitan natin ng mga hidden camera, yung maliliit na hindi niya mapapansin. Napatigil ako. Tinignan ko si Baste at dahan-dahang napangiti. Alam mo, tama ka. Naku, mabuti naman at gumagana yung utak mo. May gamit at pakinabang ka rin naman pala no? Siyempre naman, ako pa ba? Ano, game na ba? Oo naman. Naku, mabuti pa nga. Ihanda na natin yung mga maliliit na camera para may magamit tayo bukas. Kung ayaw ni Tito na lumapit, di ako na makikiusap. Baka sakali, tanggapin niya tayo at paunlakan. Biglang tumahimik nang matapos ako magsalita. Bigla akong napatingin kay Baste. Nakapako ang tingin niya sa bintanang bahagyang nakabukas sa gilid ng aming silid. Hoy Baste, natahimik ka na dyan. Anong nangyari sa'yo? Hindi siya sumagot. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa may bintana. Ate, tignan mo to. Lumapit din ako at tinignan yon. Doon sa may hamba ng bintana at sa labas mismo ng pasimano, may mga bagay na hindi namin napansin kaninang unang pumasok kami sa silid na yon. Nakasabit ang ilang piraso ng bawang na itinali gamit ang pulang sinulid. Kasama din dito ang ilang piraso ng tuyong sanga ng suwa at ilang piraso ng kalamansi na hiniwa sa gitna. Ano mga yan? Alam ko mga ganito, ate. Napanood ko na to sa mga dokumentary at saka sa horror movies. Proteksyon to laban sa mga aswang. Ano ka mo? Pambihira ka naman Huwag kang manakot. Hindi ako nananakot, ate. Seryoso ako. Yang bawang, matagal nang pinaniniwalaan yan na ayaw ng mga aswang. Kumbaga parang ayaw nila sa amoy niyan. Yung kalamansi naman, hindi lang yan basta pang-asim. May kakayahan daw yan na maglantad ng kanilang pagbabalat kayo. At yung sanga ng suwa, sabi ng mga napanood ko at sa mga kwento-kwento, nakakasugat daw talaga yan ng aswang. Yung mga tinik niyan kapag tumama sa balat nila, hindi agad naghihilom. Bakit sila meron yan? Ibig bang sabihin? Hindi ko na naituloy ang gusto kong sabihin. Bigla kasi ako napalingon sa labas. Sa may harapan ng bahay, nagliliwanag ang puno ng mulabe. Basta tignan mo, dali. Ang ganda. Wow, ano yan? May Christmas lights kahit mahal na araw. Sira, hindi yan Christmas lights. Alitap-tap yan. Talaga? Alitap-tap ang mga yan. Alam mo ba? Kaya tinawag ng mga Kastila ang lugar na to na Isla del Fuego noon o Island of Fire ay dahil sa mga yan. Tuwing gabi, napupuno ang mga puno ng mga alitap-tap. Akala ng mga dayuhan noon, nag-aapoy ang buong isla. Sandali kaming natahimik habang pinapanood ang maliwanag na ilaw nila. Pero ilang sandali pa, biglang tila nabugaw ang mga kulisap. Kasabay nito, may narinig akong mahinang kaluskos, parang tunog ng tuyong dahon na tinatapakan. Tapos ay may mabilis na aninong dumaan sa pagitan ng puno ng mulabe at ng katabing puno ng mangga. Kitang-kita ko yung paggalaw ng mga dahon at sanga maski wala namang hangin. Wala din akong nakitang tao o kahit na anong hayop sa parting yon. Dahil doon, mabilis kong isinara ang bintana at inilak ng maigpit. O ate, ba't mo sinara? Hindi mo ba nakita yon? Ang alin? Parang may kakaiba dun sa labas. Parang may kung anong naglalakad tapos tumalon mula sa mulabe papunta sa mangga. Oh, akala ko ba walang takutan? Baka sad-trip ka din ate, no? Mabilis akong bumalik sa kama
at naupo doon ng tahimik. Pilit kong pinapakalma ang sarili ko. Pero hindi pa man nagtatagal, isang malakas na kaluskos ang narinig namin. Doon mismo, sa itaas ng bubong. Kasunod nito ay may tunog ng mga yabag. Mabigat yon. Pabalik-balik ang lakad nito. Parang may hinahanap o binabantayan sa loob mismo ng kwarto namin. Ate, baka yan na yung sinasabi ko kanina. Baka aswang na yan, ate. Tumahimik ka nga. Hindi ka na nakakatuwa, ha? Alam mong takot na ako eh. Dinadagdagan mo pa. Seryoso ko, ate. Baka nga totoong may aswang dito. Kaya may mga pangontrang nakasabit yan sa may bintana. Sabi nang tumahimik ka na eh. Nakinig naman sa akin ng kapatid ko. Sandali siyang tumahimik. Nanatili kaming nakatingala. Halos pigil ang hininga. Pabalik-balik pa rin ang mga yabag. Pero makalipas ang ilang minuto, biglang may naghabulan sa itaas. Tapos isang mahaba at malakas na meow ang narinig namin bago muling tumahimik ang paligid. Anak ng pusa lang pala eh. Pusa lang palang nag-aaway sa bubong, ate. Akala ko talaga aswang na. Sus Mariosep naman talaga, oo. Inirapan ko siya at nahiga na ako sa kama. Hindi ako tumawa. Hindi kasi ako kumbinsido na pusa lang yon. Pero hindi ko na sinabi sa kapatid ko dahil ayokong matakot siya. Sa kabila ng takot, pinilit kong matulog ng gabing yon. At bago ako makatulog, nangako ko sa sarili kong bukas na bukas ay lilipat na kami sa hotel. Di na baling magkanda doble-doble ang gastusin basta't walang aswang na aali-aligid. Kinabukasan, pagdilat na pagdilat ng mga mata ko ay agad kong inasikaso ang ilang mga gamit namin. O ate, anong ganap? Bakit nag-iimpake ka na kagad? Maaga ba ang shoot? Hindi. Pero lilipat na tayo sa hotel. Ha? Hotel? Akala ko ba dito tayo? Aha, teka. Tungkol ba to sa nangyari kagabi? Tumango lang ako bilang sagot habang abala sa pagsasara ng zipper ng maleta ko. Ayoko nang magpaliwanag pa. Basta ang alam ko, gusto ko nang umalis sa lugar na yon. Samantala, habang patuloy kami sa paglilipat, may narinig kaming humintong tricycle sa tapat ng bahay. Agad namang lumapit sa bintana si Baste at sumilip. Ate, si Tito Berto yung dumating. Parang ang seryoso ng mukha, ate. Paano tayo magpapaalam sa kanya? Nakakahiya. Ako nang bahala. Ako na lang ang magpapaalam. Talaga? Naku, sana lang hindi sila ma-open sa biglaan nating pag-alis dito. Natigil ang pag-uusap naming magkapatid nang biglang may kumatok sa pintuan. Gising na ba kayo magkapatid? Opo, Tito. Mabuti naman, sige. Bumaba na kayo at tara na magkape. Sige po, susunod na po kami. Tumingin ako kay Baste at sinenyasan siya. Alam niya na ang ibig sabihin nun. Oras na para bumaba at magpaalam. Pero ako, bago ako lumabas, kinuha ko ang isang pen camera mula sa aking equipment bag at maingat na ikinabit sa bulsa ng suot kong blusa. Sinigurado kong ang maliit na lens nito ay nakalitaw ng sapat para makakuha ng video pero hindi agad mapapansin ng ordinaryong mata. Hindi pa ako nakontento. Kinuha ko rin ng isang maliit na digital camera at inilagay ko ito sa aking bulsa. Ate, ba't may nahanda yung mga camera mo? Huwag mong sabihin pati sila Tito gusto mong i-video. Hindi naman. Pero kasi, kailangan natin maging handa palagi. Baka kasi may biglang magandang pwedeng kuhanan ng footage, di ba? At saka, para na rin sa seguridad natin. Just in case lang. Pagkatapos nun, ay bumaba na kami sa kusina kung saan naghihintay ang mainit na kape at sina Tito Berto. O sige na, maupo na kayo. Sige po. Salamat po, Tito. Masaya ang naging simula ng aming pagkakape. Nag-enjoy kami sa kwentuhan habang sinisip-sip ang kape. Pero sa gitna ng tawanan, bigla kong nakaramdam ng pagkailang.
Napansin ko kasing nag-iba ang tingin sa akin ni Tito Berto. Panay ang titig niya sa mukha ko, pababa sa aking dibdib. Napahalukip-kip ako at pasimpleng tinakpan ang aking dibdib. Agad namang iniwas ni Tito Berto ang kanyang tingin at biglang binago ang usapan. Alam mo, kamukha mo ang nanay mo. Ha? Ako po? Oo, medyo mas maputi ka nga lang ng konti. Saka mas maayos ang buhok mo at mas maayos kang manamit. Pero yung hulma ng mukha mo, walang pinagkaiba sa mukha niya. Ikaw yung batang besyo niya. Natural lang naman po yun, Tito. Kasi siya naman po ang nanay ko eh. Sa bagay. O siya, magkape na lang kayo dyan ha. Kukuha lang ako ng maiinom. Tumayo si Tito Berto. Sa pagkakataong yon, habang nakatalikod siya, pasimple kong itinapon ng kape mula sa tasa ko sa labas ng bintanang malapit sa akin. Hindi yun napansin ng kasama kong nasa mesa. Hindi ko alam kung bakit ko ginawa yun. Pero kasi may masama akong kutob. Nasa isip ko, baka may mangyaring hindi maganda. Maya-maya pa bumalik si Tito Berto. Pagkaupo niya, ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Hello? Oo nga. I-deliver ko na ngayong araw. Huwag naman kayong apurado. Oo. Ako nang bahala. Pagkatapos nun, ay ibinaba na niya ang tawag at napabuntong hininga. Napansin kong nanginginig ang mga kamay niya habang hawak ang tasa at parabang namumutla ang kanyang muka. Doon na ako nagpasyang magpaalam. Tito Berto, salamat po sa lahat ha. Pero naisipan po kasi namin ni Baste na doon na lang po talaga kami sa hotel tutuloy. Mas malapit po kasi yun sa mga lugar na kailangan po namin kuhanan ng footage para hindi po kami makabala sa inyo. Ano? Babalik na lang po kami dito kapag hindi na po kami masyadong busy. Teka, bakit parang biglaan naman yata? Hindi man naging magandang tulog nyo dito? O baka naman may hindi kayo nagustuhan sa pamamahay ko kaya gusto niya lumipat kagad? Naku, hindi po ganun, Tito. Sobrang okay po ang lahat dito. Talagang naisip lang po namin na kailangan po naming lumipat para mas mapalapit po kami sa bundok ng Bandilaan. Para po, hindi na po kami maging abala pa sa inyo. Kayo ang bahala kung yan talaga ang desisyon nyo. Sayang naman. Alam nyo bang may nakausap na akong kakilala? Isa siyang mananambal na malakas sa grupo. Sabi niya, susubukan niyang kausapin si Tatay Dano para pumayag sa interview at video mo. Po? Seryoso po ba yan, Tito? Oo, Arlene. Sa katunayan nga inaanyayahan niya na tayong pumunta sa paanan ng bundok ngayon din. Yung ibang kasamahan nila pumayag na mag-video. Hinihintay na lang nila tayo. Parang bigla akong nabuhusan ng malamig na tubig ng sandaling yon dahil sa tuwa at excitement. Sa wakas kasi ay masisimulan ko na ang dokumentaryo ko. Ang big break na hinihintay ko ay abot kamay ko na. Yes! Thank you, Lord! Thank you talaga! Sa sobrang tuwa ko, napalingon ako kay Baste at bigla ko siyang nayakap ng maigpit. Halos masakal na ang kapatid ko sa higpit ng yakap ko sa leeg niya. Aray ate, aray naman, aray! Grabe ka naman makayakap. Papatayin mo na yata ako eh. Ay, sorry. Super na-excite lang kasi ako. Binitiwan ko siya at natawa na lang kami pareho. Pero habang tumatawa si Baste, napatitig ako sa mukha niya. Tapos niya nang ubusin ang kape niya. Tinignan ko siya. Normal naman siya. Hindi siya nahihilo, hindi namutla, at lalong hindi bumula ang bibig. Buhay siya at masigla. Sayang naman. Ang alin ate? Anong sayang? Wala. Unti-unti, bigla akong nakaramdam ng panghihinayang sa kape na itinapon ko. Ang bango pa naman nun at mukhang masarap. Nawala din yung duda ko kay Tito Berto. Mali pala ang akala ko. Naisip ko na kaya siguro siya nakatitig sa akin kanina ay dahil excited siya sa sorpresa niya sa akin. Pero may napansin ako bigla. Teka, nasan po si Poypoy? Walang maingay ngayon ah. Oo. Wala siya ngayon dito.
dahil inihatid ko siya sa kapatid ko. Mahirapan kasing sumama ang bata. Baka mainip lang dun sa pupuntahan natin. Ganun po ba? Sayang naman, hindi man lang ako nakapagpaalam sa kanya. Pero sige po, babawi na lang po ako pagbalik. Oo, hayaan mo na. Makikita mo rin naman kagad siya. Pero bago tayo umalis, may paalala lang ako sa inyo ha. Yung pupuntahan natin ay sa paanan ng bundok. Hindi yun tulad dito sa baryo o sa pinanggalingan ninyo. Teka, ano po bang ibig niyo sabihin, Tito Berto? Ang ibig ko sabihin, simpleng komunidad lang ang nandoon. Walang malalaking bahay. Puro mga maliliit na kubo lang ang matutuluyan doon. Okay lang po yun, Tito. Parte po yun ng trabaho. Sanay naman po ako mag-adjust. Sigurado ka? Eh ikaw, Baste? No choice, Tito eh. Kailangan ko mag-adapt. Talaga lang ha? Sanay ba kayo matulog ng walang malambot na kutsyon, walang mabangong unan, at lalong walang aircon? Sus, yun lang pala, Tito eh. Boy Scout po to nung elementary, no? Kayang-kaya yun. Basta, wag lang mawawalan ng signal ang telepono ko. Yun lang. Swerte kung meron doon. Nako po, yun ang hindi ko po kaya. Ang arte mo naman. Kayang-kaya mo yan, no? Basta, magawa lang natin yung interview at footage kay Tatay Dano, ayos na. Kailangan natin maganda sa kahit na ano. Ayos yan, Iha. Yan ang gusto ko. O siya, kung ganun tayo na, tulungan nyo akong magkarga ng mga gamit nyo. Huwag masyadong madami ah. Dalhin nyo lang kung ano ang kailangan kasi medyo mahaba-haba ang lalakarin natin. Kapag pumasok na tayo sa gubat, di na pwedeng ipasok ang tricycle dun eh. Hala, may trekking pa pala. Bundok yun, Iho. Walang simentadong daan papunta sa kubo nila. Puro ugat ng puno at bato ang dadaanan natin. Kaya hindi uubran sa sakyan. Kaya piliin nyo lang ang dadalhin. Mahirap magbuhat, paahon yun. Nang matapos kaming mag-usap at magkape, ay agad naming inayos ang aming mga gamit. Ipinasya kong iwan na ang malalaking maleta at tanging ang hard case na naglalaman ng aking camera at lenses ang dadaling ko. Naglagay na lang kami ni Baste ng ilang pirasong damit sa backpack para hindi masyadong mabigat sa akyatan. Sumakay na kami sa tricycle at pinaandar na ito ng matanda. Ilang sandali pa, mula sa sementadong highway ng Lasi, biglang kumanan si Tito Berto sa isang makitid at baku-bakong kalsada na gawa na lamang sa graba at lupa. At habang tumatagal ang biyahe, lalong kumikipot na ang daan. Malapit na po ba tayo, Tito Berto? Malapit na tayo sa bababaan natin. Pero yung lalakaran natin, medyo malayo pa, Iyo. Huwag kang mainip. Ama, si Tito Berto. Nang tignan ko kasi si Baste, nakita kong medyo naiinip na nga siya habang nakasiksik sa loob ng sidecar. Pero ilang sandali pa, tumigil ang sasakyan sa isang bahagi kung saan ang daan ay biglang naputol. Wala na kaming makitang kalsada. Puro lupa o semento na tinubuan ng lumot at natabunan ng lupa. Nandito na tayo. Baba na kayo. Hanggang dito na lang ang sasakyan. Agad kaming bumaba ni Baste. Inilibot ko ang paningin ko, pero puro matataas na puno, gubat at makapal na talayban ang nakikita ko. Tito, sigurado po ba kayo? Nasaan po yung trail o yung daanan? Oo nga po, Tito. Saan po ba tayo dadaan? Hindi sumagot si Tito Berto, sa halip tumalikod siya at may kinuha sa ilalim ng upuan ng tricycle. Pagkarap niya, hawak niya ang isang panabas, isang uri ng itak na mas mahaba ang hawakan at pakurba ang dulo ng talim na karaniwang ginagamit sa paggahawan ng matataas na damo sa bukid. Walang imik. Naiwinasiwas niya ito sa damuhan. Nagkatinginan lang kami ni Baste. Grabe ate, simula pa lang parang may pagka-survival mode ng gagawin natin dito ah. Manahimik ka na nga lang. Mamaya magdilang anghel yung dila mo. Papahamak pa tayo. Mabuti pa ilalabas ko na yung hard case at bitbitin mo.
Kinuha ko ang hard case sa loob ng tricycle. Pero bago yung tuluyang mailabas, napansin ko yung lumina. Kumukulo ang langis sa loob nito. Bigla kong kinalibutan nang makita yon. Ate, dalian mo naman. Si Tito Berto, ayun na oh. Malayo na. Eto na nga. Sandali lang. Nang mailabas ko ang hard case, agad naman itong kinuha ni Baste at nagmamadali kaming sumunod sa nilinis na daan ng matanda. May gitsang oras siguro kaming naglakad bago kami nakakita ng mga senyales na may taong ang nakatira sa liblib na pook na yon. Sa gitna ng masukal na gubat, unti-unting lumitaw ang ilang mga lumang bahay kubo. Huminto si Tito Berto. Nagpunas ng pawis sa noo gamit ang likod ng kanyang palad. Saka itinuro ang pinakamalaking kubo sa gitna. Andito na tayo. Doon tayo tutuloy. Maglalakad na sana kami ulit, pero biglang may gumalaw sa ilalim ng kubong itinuro niya. Isang batang lalaki, madungis, magulo ang buhok at nakasuot ng punit na sando at biglang tumakbo palabas mula sa silong. Mabilis siyang kumaripas ng takbo patungo sa kakawyan at hindi man lang lumingon sa amin hanggang sa hindi na namin siya nakita. Nagkatinginan lang kami ni Baste. Nakita mo yun, ate? Sino kaya yun? Hindi ko alam. Sabay lang tayong dumating dito. Sa palagay mo, kilala ko mga nakatira dito. Ang suplado mo naman. Binuhat ko na nga itong mabigat na gamit mo tapos susungitan mo pa ako. Paano ang kulit mo? Tumahimik si Baste. Nagpatuloy na si Tito Berto sa paglalakad, kaya sumunod na kaming dalawa. Pero pamaya-maya ay hindi nakatiis si Baste. Tito, nasan po mga tao? Bakit parang ghost town tong pinagdalhan niyo sa amin? Ang weird. Sigurado po ba kayong may mga nakatira po dito? Masyado ka naman nervyoso, iho. Busy ang mga tao ngayon dito. Alam niyo naman na puro mga mananambal ang mga nakatira dito, hindi ba? Malamang nasa gubat silang lahat ngayon. Naghahanap ng mga ugat at halamang gamot para sa gaganapin nilang pista. Todo handa na sila para bukas. Meron din ba silang mga batang kasama dito katulad nung nakita natin kanina? Hindi ako sigurado eh. Hindi naman kasi ako madalas dito. Pero baka nasa gubat din sila. Tumutulong sa paghahakot ng mga halamang gamot. Sabi naman ng mga kaibigan ko, kapag daw dumating tayo ng mas maaga, ay hintayin na lang natin sila dito sa kubo. Naglakad si Tito Berto palapit sa pinto ng malaking kubo at sinenyasang kaming sumunod. Mabuti pa ay tumuloy na tayo sa loob para makapagpahinga na tayo at maibaba nyo na ang mga bitbit nyo. Mabubuksan po ba natin yan? Mukhang sarado eh. Hindi ba nakakahiya po na basta na lang po tayong tutuloy nang wala silang pahintulot? Hay nako Arlene, ako ang bahala. Sabi ko naman sa inyo, kilala ko ang mga tao dito. Walang magagalit. Halina kayo. Wala na kaming nagawa. Kahit nag-aalinlangan, sumunod kami ni Baste habang inaakyat niya ang hagdang kawayan at tinulak ang pinto ng kubo. Pagpasok namin, agad na napatigil kami ni Baste. Napansin namin kagad ang mga itim na kandila na nakatirik sa saig. Napansin din namin na walang gamit sa loob, walang mesa, walang upuan o kahit maliit na bangko man lang. Kung hindi lang malinis ang saig, mapagkakamalan talagang abandonado ang lugar na yon. Tito, ano po mga yan? Bakit ang daming mga kandilang itim? Oo nga, para saan po ba mga yan? Nakakatakot naman. Sa mga horror po, yan ang gamit ng mga mangkukulam at mga masasamang tao para makasakit po ng kapwa nila. Huwag kayong matakot. Ang itim na kandila, hindi lang naman yan para sa masama. Ginagamit din yan ng mga mananambal dito para sumipsip ng negatibong enerhiya o sakit mula sa mga pasyente. Kaya walang mga kagamitan dito kasi dito nila ginagawa ang ilang panggagamot. Ganun po ba? Pwede na po kaya akong kumuha ng ilang shots dito? Sa palagay niyo po? Pwede naman siguro, iya. Basta, wag mo lang munang gagalawin ang mga ayos niyan, ha? Pagkasabi nun ni Tito Berto,
ay agad kong inilabas ang kamera mula sa hard case. Hindi ko nasasayangin ang pagkakataon. Kahit medyo kinakabahan ako na mismo ang kumuha ng mga larawan at footages sa loob ng kubo. Lalo na ang kakaibang pagkakaayos ng mga itim na kandila sa sahig. Samantala, habang abala ko sa pagsushoot, lumabas muna si Tito Berto. Nang matapos ako at maibaba ang kamera, lumapit sa akin si Baste. Panay ang lingon nito sa likuran. Ate, parang iba ang pakiramdam ko dito. Parang may mali. Kanina pa ako kinikilabutan eh. Ano ka ba? Wala lang yan, no? Normal lang naman siguro na kilabutan tayo kasi nga nasa liblib at bagong lugar tayo. Hindi ate, iba talaga eh. Ano kaya kung umalis na tayo dito? Baste, nandito na tayo. Konting tiis na lang. Maya-maya lang darating na yung mga mananambal dito. Sisimulan na natin yung shoot kagad. Pero ate, Isipin mo na lang, Baste. Kapag nakuha ko yung interview kay Tatay Dano at maganda yung footages natin, sigurado magiging regular na akong dokumentarista sa estasyon. Matutupad na yung pangarap ko. bahala ka ate. Basta ako masama ang kutob ko sa lugar na to. Tignan mo nga yung mga kandila oh. Di ka ba kinikilabutan sa mga yan? Tapos, biglang naputol ang sasabihin sana ni Baste nang pareho kaming mapalingon sa gitna. Isa sa mga kandilang naroon ang sumindi ng kusa kahit wala namang humahawak dito. Wala ring nagsindi ng posporo o lighter. Nakita mo yun ate? Suminding mag-isa. Oo, nakita ko. Sayang di ko na-record. Ano? Seryoso ka ba? Yung pa rin ang nasa isip mo, pambihira ka naman oo. Hindi ako sumagot. Tumitig ako sa nag-iisang kandila na sumindi. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang makita ang usok nito ay hindi pa itaas, kundi gumagapang ito sa sahig. Parang isang itim na ahas na dahan-dahang lumalapit sa direksyon ng paanan ko. Baste, kunin mo tong camera. I-record mo, dali. Bilisan mo! Pero bago pa man, mablot ni Baste ang kamera mula sa akin. Isa pang kandila sa kabilang panig ang biglang sumiklab. Tapos ay isa pa at isa pa. Sunod-sunod silang nagsiliyab na tila may isang invisible na kamay na mabilis na umiikot sa bilog at nagsisindi ng bawat mitya. Napako kami sa aming kinatatayuan habang pinapanood ang kakaibang kaganapan. Wala pang 10 segundo, ang lahat ng itim na kandilang nakapabilog sa sahig ay meron ng apoy lahat. Ate, di na biro to. Alis na tayo rito, please. Sinabi ko na kasi sa'yo eh. Delikado tayo dito, ate. Nanginginig ang mga kamay ko habang pilit na itinataas ang kamera. Sa kabila ng takot, alam kong ito ang footage na magpapabago sa buhay ko. Isang aktwal na paranormal na pangyayari na nakunan sa harap ng aking mga mata. Maya-maya pa, biglang may malakas na kalabog kaming narinig. Sabay-sabay kaming napatalon sa gulat. Baste, yung pinto! Mabilis siyang tumakbo para buksan ang pintuan. Pero kahit na anong hila niya sa hawakan, hindi ito gumagalaw. Para itong nakakandado mula sa labas. Ate, ayaw bumukas! Ayaw talaga! Ano? Pero bakit? Subukan muli. Baka mali lang pagkakapihit mo. Ayaw nga eh! Tito Berto! Tulungan niyo kami! Tulong! Nagkagulo kami sa loob. Parehas na sumisigaw at tinatawag si Tito Berto pero walang sumasagot. Pagkatapos nun, binalot kami ng isang nakabibinging katahimikan. Wala na kaming magawa kundi ang mapaupo na lang sa sahig ng magkatabi. Anong nangyayari, Baste? Bakit tayo kinulong dito? Sabi ko naman sa'yo, di ba? May mali talaga eh. Anong gagawin natin ngayon? Hindi ko alam. Sa tingin mo, no dahilan? Bakit tayo dinala dito ni Tito? Ewan ko. Manalangin na lang tayo na wala naman talaga siyang masamang intensyon sa atin.
na sana ay andyan lang siya sa labas. Tapos siya magbubukas ng pinto para sa atin. Sana nga, Baste. Sana nga. Samantala, habang naghihintay kami sa pagbabalik ni Tito Berto, namatay din ng kusa yung mga kandila. Pakiramdam tuloy namin ni Baste naging bahagi ng isang munting seremonya ang mga naganap. Pero kahit paano, ang pagkamatay ng mga kandila ay nakabawas sa kaba at takot na nararamdaman namin ng mga sandaling yon. Ngunit ilang sandali pa, may mga narinig kaming ingay mula sa labas. Narinig namin ang boses ni Tito Berto. Sumisigaw siya sa labas. Nasaan ang anak ko? Ibalik niyo sa akin si Poypoy. Dinala ko na sila rito ah. Sinunod ko na yung gusto niyo. Agad kaming nagkatinginan ni Baste. Nanigas ang buong katawan ko nang mapagtanto kung ano ang nangyayari. Hindi kami dinala doon para sa dokumentaryo. Dinala kami para maging kapalit. Kami ang delivery na narinig namin sa telepono kanina. May narinig kaming ibang boses. Parang marami sila. Tapos ay biglang may nagsalita. Ayon sa kanila, masaya daw sila sa regalong hinatid ni Tito Berto sa kanila. Tamang-tama daw yun para sa ginagawa nilang paghahanda sa kapistahan nila mamayang 12:00 ng gabi. Ang pistang ito ay hindi piyesta ng mga tunay na mananambal, kundi kapistahan ng mga aswang na naninirahan sa buong isla ng Siquijor. Nabanggit ng mga ito na nag-aalay sila ng mga tao at pagkatapos ay sa kanila pagsasalu-saluhan. Ginagawa nila ito tuwing Biyernes Santo, kung saan naniniwala sila na kaya nilang magpalakas dahil patay ang Panginoong Diyos. Ate, anong gagawin natin? Gagawin nila tayong pagkain. Tayo ang hihahanda nila. Huwag ka nga magpanik. Tatakas tayo, Baste. Tatakas tayo. Tatakas, ate. Paano natin gagawin yun? Hindi ko rin alam. Mag-iisip pa lang ako. Ikaw din kasi mag-isip ka. Hindi yung ingay-ingay mo. Bahala na. Sige, mag-iisip na. Ayoko mamatay ng ganito, ate. Samantala, sa gitna ng takot naming dalawa at habang nag-uusap pa ng masinsinan ang mga nasa labas, biglang umalingaw-ngaw ang boses na kilalang-kilala ko. Papa, bakit mo ito ginawa? Di ba nag-usap na po tayo? Hingi tayo ng tulong kay Tatay Dano. Pero bakit? Bakit sinunod niyo pa rin yung mga utos nila? Hindi ko ginusto to, anak. Pero kailangan para sa kaligtasan mo. Kinidnap ka nila. Wala akong ibang paraan kundi dalhin sila rito para pakawalan ka nila. Pero, hindi ka ba nahihiya kay Mama sa ginawa mo? Mga anak niya tong isinubo mo sa kapahamakan. Mga kapatid ko sila, Papa. Kapatid ko sila. Tumahimik ka. Kayo, parang awa niyo na. Sige na, kunin niyo na ang alay ko. Pero pagkatapos ito, lubayan niyo na kami ni Poypoy. Tinupad ko na ang usapan, di ba? Sige na, ibigay niyo na sa akin ang anak ko. At hayaan niyo na kami makaalis sa gubat na to. Nagmamakaawa ko sa inyo. Humagulgul na ako sa pagkakataong yon. Ang taong akala ko na tutulong sa akin sa pangarap ko, siya pala ang maghahatid sa amin sa kamatayan. Ang Healing Festival na pinunta namin ay siya palang magiging araw ng aming kamatayan. Hayop siya! Hayop! Napakahayop niya, demonyo siya. Wala siyang konsensya. Para tayong ginawang baboy na dinala sa katayan na. Makalabas lang tayo dito, humanda sa akin ang traidor na yan. Huminahon ka. Sa tingin ko, hindi naman niya kagustuhan na nangyari. Narinig mo naman, di ba? Kinuha nila si Poypoy, kinidnap para mapilitan siyang gawin to. Kahit na pa, ate, hindi pa rin tama itong ginawa niya. Napatango ako. May punto din naman ang kapatid ko. Makalipas ang ilang minuto ng diskusyon nila sa labas, biglang tumahimik. Pero yung katahimikang yon ay napalitan ng isang nakakapangilabot na tunog. May mga malalakas na ungol na parabang galing sa ilalim ng lupa.
biglang bumukas ang pintuan ng kubo. Nabigla kaming parehas ni Baste. Pumasok ang ilang nilalang na may anyong tao pero hindi na sila tao kung titignan. Matatalim sila kung tumingin at mapula ang kanilang mga mata. Kahit tirik na tirik ang araw, ramdam kong mababangis sila. Lumapit sila at marahas na tinalian ang aming mga kamay. Wag! Parang awa niyo na! Anong gagawin niyo sa amin? Wag! Ngunit kahit na anong pagmamakaawa at pagpalag namin ni Baste, ay hindi sila nakinig sa amin. Kinaladkad nila kami palabas at sa gitna ng kaguluhan, tumingin ako sa paligid. Wala na si Tito Berto at si Poypoy. Iniwan na nila kami. Tuluyan na nga kaming ibinigay sa mga halimaw na ito. Naglakad kami ng ilang metro papasok sa mas masukal pang bahagi ng gubat hanggang sa makarating kami sa lugar kung saan may dalawang malapad at mahabang bato na tila mga altar. Marahas nila kaming pinahiga ng magkaiwalay at itinali din ang aming mga paa. Ate! Ayoko pang mamatay, ate! Ayoko maging apo na nila! Pakiusap, gumawa ka ng paraan, ate! Gumawa ka ng paraan! Pinilit kong lumingon sa kanya. Ramdam ko ang hapdi ng baging sa mga pulso ko. Pero kailangan kong magpakatatag para sa kapatid kong si Baste. Uminahon ka! Ano ka ba, Baste? Makinig ka sa akin. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Magdasal tayo. Kahit na anong mangyari, magdasal tayo. May darating na tulong, maniwala ka. Totoo ba yan, ate? Biyernes Santo ngayon, ah. Sabi nila patayan Diyos sa araw na to. Ililigtas pa ba niya tayo dito? Huwag mong isipin yan. Ang Diyos buhay siya. Palagi. Manalig ka lang. Isipin mo na lang na makakaalis tayo rito. May darating na tulong, Baste. Hindi niya tayo pababayaan. Magtiwala ka. Pilit kong ipinamuka na matapang ako, na punong-puno ng pag-asa para bigyan ng lakas ng loob ang kapatid ko. Alam ko, hindi ako pwedeng sumuko. Matapos kaming iayos ng mga aswang sa malapad na bato, bigla silang umalis ng walang ingay. Naiwan kaming magkapatid. Baste, wala na sila. Umalis na sila. Dali, subukan mong kalasin yung tali mo. Dalian mo. Ginawa nga ni Baste ang sinabi ko, pero nakita kong tila nahihirapan siya. Kaya naman, sinubukan ko ring kalagan ang tali sa aking mga kamay. Hindi naging madali. Masakit at sumusugat sa balat yung baging na itinali nila. Ngunit sa kakagalaw ko ng aking kamay at pagpupumilit na makawala, naramdaman kong lumuwag ang pagkakatali at sa isang malakas na hila at pitik, nabaklas ko ang sa akin. Ayos! Naalis ko ang tali ko! Ang galing mo, ate! Sige na, bilis! Alisin mo na yung mga nasa paa mo! Dalian mo, ate! Tapos ako naman ang kalagan mo! Mabilis akong bumangon at kinalag ang tali sa mga paa ko. At nang maalis ko to, lumapit naman ako kay Baste. Pero bago ko pa mahawakan ang tali niya, narinig namin ang malakas na sigaw ng isang nilalang mula sa malayo. Nakita niya ako. Ate, nandiyan na sila, ate! Tumakas ka na, takbo, dali! Tumakas ka na! Hindi! Hindi kita iiwan dito! Konti na lang makakalag ko na to! Ate, maaabutan ka nila, please! Tumakbo ka na! Iligtas mo na ang buhay mo! Hindi, Baste! Ayoko! Pakiusap, ate! Pareho tayo mamamatay dito, umalis ka na! Humingi ka ng tulong sa kahit kanino, sige na! Takbo na, ate! Takbo! Wala na akong nagawa sa pagkakataong yon, kundi ang humagulgol habang dahan-dahang umatras. Tapos ay tumakbo, palayo. Tinuntun ko ang masukal na gubat nang walang lingon-lingon. Wala na akong pakialam sa mga matatalas na damo na sumusugat sa aking mga binti. Ang tanging nasa isip ko lang ay kailangan makalayo bago ako maabutan ng mga halimaw na yon. Sa sobrang bilis ng takbo ko,
at sa labo ng paningin dahil sa luha. Hindi ko napansin ang isang figura sa daraanan ko. Bumangga ako sa isang matigas na dibdib. Napaupo ako sa lupa. Natakot ako dahil akala ko ay ang mga aswang na yon. Pero pagtingin ko, natigilan ako. Pamilyar sa akin ang muka ng matandang lalaki na nasa harap ko. Siya yung lalaki sa ferry. Yung lalaki sa pantalan na misteryosong nakatitig sa akin. Tapos ay bigla na lang nawawala. May hawak siyang mahabang panabas sa kanyang kanang kamay. Sa likuran niya, nakita ko si Poypoy. Kasama rin si Tito Berto na tila hiyang-hiya at di makatingin sa akin. May mga kasama din silang mga lalaki na may kanya-kanyang hawak na mga sandata at may suot na mga medalyon sa leeg. Ate Arlene, nasa si Kuya Baste! Poy, nandun siya naiwan. Ako lang ang nakatakas. Tatay Dano, tara na po. Baka po may mangyaring masama sa kuya ko. Tulungan po natin siya. Sa narinig ko, napagtanto kong si Tatay Dano pala ang matandang yon, ang hari ng mga mananambal. Kayo po si Tatay Dano. Pakiusap po, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po ang kapatid ko. Huwag kang mag-alala. Hindi namin kayo pababayaan. Mga kasama, tara na. Huwag nating hayaan na madungisan muli ng mga lapastangan yon ang lupang ito. Napabuga ko ng hangin nang marinig ang sinabing yun ng matanda. Ang mga kasama niya, sila ang grupo ng mga tunay na mananambal. Nagkaroon ako ng pag-asa. Kaya naman, umusal ako ng maikling panalangin ng pasasalamat bago mabilis na sumunod sa kanila pabalik sa kinaroroonan ng kapatid kong si Baste. Hindi pa kami nakakalayo ay nakasalubong na namin ang mga aswang na kanina ay humahabol sa akin. Nang makita nila ang grupo, lalo silang nagngalit. Naging mas nakakatakot ang kanilang anyo. Pero hindi nagpatinag ang grupo ni Tatay Dano. Gumamit agad siya ng mga orasyon na makapagpapabagal sa kilos ng mga aswang at gamit ang kanyang panabas. Nasugatan niya ang isa sa mga ito. Kahit gaano pa kabilis ang mga aswang at kabangis, hindi sila umubra kay Tatay Dano. Napaslang sila kagad ng mga grupo ni Tatay Dano. Sanay na sanay sila sa ganong klase ng labanan. Ilang sandali pa ay nakarating na kami sa bato. Baste! Ate, bumalik ka! Oo, may dumating na tulong. Sila Tatay Dano. Ano? Paano? Kasama niya sila Tito Berto at Poypoy. Nang maalis ko na ang tali, ay agad siyang yumakap sa akin. Ate, ligtas na tayo! Oo, ligtas na kayo. Pero hindi pa tapos ang laban. Kailangan namin mapaslang ang mga aswang na yan na siyang nagbibigay ng kahihiyan at sumisira sa magandang reputasyon ng isla namin. Kaya dyan lang kayo at tatapusin muna namin ang laban na ito. Nagpatuloy na ang grupo ni Tatay Dano sa paglusob sa kuta ng mga aswang. Hindi pa man kami tuluyang nakakalapit ay sinalubong na kami ng mga nakakapanindig balahibong singasing. Mula sa mga puno at madidilim na sulok ng mga kubo, mabilis na nagsitalunan ang mga aswang. Nanlilisik ang mga pulang-pulang mata at handang pumatay. Pero hindi natinag ang mga mananambal. Dito ko nakita ang tunay na bagsik ng mga tagapangalaga ng isla. Isang aswang ang sumunggab kay Tatay Dano. Pero sa isang iglap, umiwas ang matanda at mabilis na iwinasiwas ang kanyang panabas. Bumulagta kaagad ang aswang. Samantala, ang mga kasama niyang mananambal ay sumugod na din at hindi nagpatalo. Binulungan nila ng orasyon ang kani-kanilang mga sandata. Isang aswang ang sumubok na mangagat, pero bago pa ito makalapit ay winisikan ito ng isang mananambal ng langis na katulad ng lumina ni Tito Berto. Biglang napaatras ang aswang, tila napaso, hanggang sa naglupasay na sa sakit bago tuluyang tinapos ng isang mabilis na taga sa leeg. Ang mga kasama ni Tatay Dano
ay malulupit makipaglaban. Hindi lang lakas ng braso ang gamit nila, kundi kasama na ang isip. May mga sariling diskarte. Ang bawat bitbit na mga agimat na nakasabit sa kanilang leeg ay may pakinabang. Kapag sinusubukan ng mga aswang ang kanilang bilis para maglaho sa dilim, agad silang nakikita gamit ang kanilang mga medalyon o anting-anting. Hindi nagtagal ang labanang yon. Tuluyang nagapi na ang lahat ng mga kalaban. Doon ko napatunayan na kahit gaano pa kabangis ang mga aswang, mahihina pa rin sila kung ikukumpara sa mga matatapang at mahuhusay na mananambal ng isla na may misyong protektahan ang kanilang buong kalupaan ng Siquijor. Nang wala nang natira at nananahimik na ang paligid, sinimulan na nilang bilangin ang bawat kubo. Wala silang itinira. Bawat haligi ay itinumba. Bawat bubong ay kinalas. Hanggang sa maging tumpok na lamang ng basura ang lugar na dati ay kuta ng mga aswang. Matapos ang lahat, dahan-dahang ibinaba ni Tatay Dano ang kanyang dugoang panabas. Humarap siya kay Tito Berto na kanina pa nakayuko at nanginginig sa isang tabi. Galit ang itsura niya. Ikaw, talagang isinubo mo sa kapahamakan ang mga kapatid ng anak mo. Imbis na makipag-usap ka sa akin ng matino at humingi ng tulong, pinili mo silang ibigay sa mga aswang na yon. Mabuti na lang talaga. At nagkasalubong tayo habang nagronda kami. Dahil kung hindi... Kuya, pasensya ka na. Inisip ko lang naman ang kapakanan ng pamangkin mo. Kaya hindi mo na inisip na importante na ng buhay ng mga anak ng asawa mo. Pangalawang buhay mo na ito, Berto. Dapat ay hindi mo pinapairal ang pride sa mga ganitong pangyayari. Oh, alam kong galit ka sa akin dahil sa nangyaring hindi ko nagamot ang asawa mo. Kahit alam mo na di ko naman talaga kaya na buhayin ng patay. Nung naaksidente kayo, agad na namatay siya. Kaya hindi ko na nahabol. Hindi ko na kinaya. At yun sana ang maintindihan mo. Patawarin mo ako, kuya. Patawad. Dahil sa tigas ng ulo mo, kaya ka nagiging target ng mga ganyang nilalang. Kaya ka nila palaging binabantayan at nalalansi. Magbago ka na, Berto. Pero bago yan, humingi ka muna ng tawad sa kanila. Sila ang naargabyado mo. Hinarap kami ni Tito Berto. Ilang beses pa kaming nagkatinginan ni Baste sa mga nalaman namin at revelasyong narinig namin sa dalawa. Pero ganun pa man, nanatili pa rin kaming tahimik. Hindi kami kumibong dalawa. Arlene, Baste, patawad. Patawarin niyo ako. Hindi ako nag-iisip eh. Hindi ko sinadya. Natakot lang talaga ako para kay Poy-Poy. Nadala ako ng sobrang takot para sa anak ko. Maintindihan niyo sana. Lumapit ako kay Tito Berto at hinawakan ang kanyang nanginginig na balikat. Tito Berto, tapos na po yun. Wala nang mga aswang. Buhay po kami. Buhay si Poy-Poy. Yun na lang po mahalaga ngayon. Nakaligtas tayong lahat. Gulat na napatingin sa akin si Tito Berto. Tila hindi makapaniwala na may puwang para sa kapatawaran. Pagkatapos ng ginawa niya. Naiintindihan ko po. Ang pagmamahal ng isang magulang para sa kanyang anak. Minsan nakakabulag talaga. Hindi ko po sinasabing tama po ang ginawa nyo. Pero ayoko nang magtanim ng galit. Sapat na po sa akin na magkakasama tayong lalabas sa gubat na to ng buhay at ligtas. Pero tito, sana lang po. Huwag na po ulit mangyari to ah. Pamilya po tayo, di ba? Sana walang ganito.
Napaiyak si Tito Berto sa sinabi kong yon at niyakap kaming dalawa ni Baste. Matapos yon ay naglakad na kami palayo kasama ang grupo ng mga mananambal. Pero bago kami makalayo, lumingon ako sa huling pagkakataon. Doon nakita ko yung batang nakita namin kanina nang unang dating namin sa lugar na yon. Nakasilip siya, umiiyak. Alam kong aswang din siya dahil may wangis siyang tulad ng mga aswang na bumihag sa amin. Pero sa kabila ng pagiging aswang niya, nakita ko, umiiyak siya habang tinitignan yung nasira nilang lugar at yung mga namatay na kasama niya. Mabilis kong kinuha ang kamera na nakalagay sa bulsa ko at pinirikan siya ng kamera nang hindi niya namamalayan. Hindi ko na rin sinabi sa mga kasama na nandun ang batang yon. Tahimik akong sumunod sa kanila. Palabas ng gubat. Samantala, pagkalipas ng ilang buwan, unti-unti nang bumalik ang lahat sa normal na buhay naming magkapatid. Malaking trauma din ang nangyari sa amin na kahit na mga konting kaluskus lang ay natatakot na kami ni Baste. Hindi ko na itinuloy ang dokumentaryo. Hindi ko na inisip ang ambisyon na maging isang sikat na dokumentarista. Napagtanto ko na may mga kwentong hindi talaga dapat isa publiko at may mga lihim na mananatiling lihim na lamang at nakabaon sa limot. Pinili ko na lamang na maging isang studio photographer. Isang gabi, habang inaayos ko ang mga digital files ko, tumigil ako sa isang partikular na folder. Binuksan ko ang huling larawan na kinuha ko sa gubat. Ang batang aswang na nakasilip sa puno. Sa high definition na screen ng aking computer, mas lalong naging malinaw ang mga detalye. Ang mapupulang mga mata ng bata ay hindi naman mukhang nakakatakot. Sa halip, puno ito ng kalungkutan at sakit. Hinawakan ko ang mouse at itinapat ang cursor sa delete button. Ang larawan na yon ay maaaring maging ebidensya ng isang paranormal na pwedeng magpasikat sa akin. Pero pinili kong burahin yun. Isinara ko ang laptop at huminga ng malalim. Ang lihim ng batang yon, ang naranasan namin ni Baste, at ang kasalanan ni Tito Berto ay mananatili na lamang sikreto at bahagi ng aking alaala. Para sa akin, ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagbubunyag ng katotohanan, kundi sa pagpiling lumayo sa sitwasyong alam mong magbibigay sa iyo ng kaguluhan. Hindi ko na kailangan maging tanyag na dokumentarista para patunayan ang halaga ko sa mundo. Sapat na sa akin na nailigtas ko ang kapatid ko at nabigyan ko ng pagkakataon ang sarili kong mamuhay ng walang bitbit na galit at puot. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko, Sir Blair. Maraming salamat po sa pagbabasa nito para sa inyong mga subscriber. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig.